Masama nga bang maghangad ng isang bagay na hindi kayang ibigay sa'yo ng minamahal mo? Sa tulad ng ating sender na nag-iisang anak, na ang hangad ay ang magkaroon ng kahit isang supling. Magandang araw mga giliw kong tagapakinig. Ating pakinggan at subaybayan ang kwento ni Elmer. Kung ikaw ay bago sa ating channel, you can click the like and subscribe button or you can leave a comment down below. Tawagin niyo na lamang akong Elmer, 45 anyos. Masasabi kong maayos ang buhay namin ng asawa kong si Lenny. 30 ako ng mag-asawa. Medyo napag-iwanan na nga sabi ng iba. Pero masaya ako sa lahat ng naipundar ko. Pinaghirapan at pinag-ipunan ko ang naitayo kong negosyo na may 3 branch na dito sa Metro Manila. Hinangad man ng iba ang kalagayan ko, may isang bagay ang kulang sa amin. Hindi kami nabiyayaan na magkasupling. Premature ovarian failure ang nangyari kay Lenny. Kaya kahit wala pang 40 ang edad, ay hindi na siya naglalabas ng mga itlog para magkaroon ng tsansang magbuntis. Sa huli, tinatanggap na lang namin na baka ito ang plano ng Diyos para sa amin. Pero may nagbago sa akin mula nang dumating ang bago naming kasambahay. Si Ara, 21 taong gulang. Tandang-tanda ko pa yon habang nasa bahay ako at nag-iisip ng mga plano para sa negosyo. Dumating ang dati naming kasambahay na si Aling Connie. Kasama ang nire-rekomenda nitong magiging kasambahay namin. Nakayuko ito at tila hiyang-hiya. Sir Elmer, pasensya na po at ngayon lang ako nakabalik. Ito pala si Ara. Kumari ko ang nanay niya sa probinsya namin. Siya po sana yung sinasabi kong papalit sa akin. Ani ni Aling Connie habang nakangiti. Wala noon ang misis ko. Nasa isa sa mga branch namin para tingnan ang operasyon. Kaya akong unang nakausap ni Ara. Oh, ikaw pala yan. Sige, pasok kayo. Aya ko at pinaupo ko sila sa sala. Halatang kinakabahan si Ara. Nakayuko pa rin siya at tila ayaw ipakita ang muka. Pero gusto kong makita kung sino ang ipinagkakatiwala sa amin ni Aling Connie. Iha, pwede mo bang ipakita ang mukha mo? Tanong ko na sinusubukang maging malumanay. Namula agad ang mukha niya. Hindi ko alam kung sa hiya ba o sa takot. Unti-unti niyang iniangat ang ulo niya. Isang tipikal na probinsyana pero malalim at tila may lungkot na taglay ang kanyang mga mata. Ang kanyang kutis ay morena at ang mahabang buhok niya ay bumabagay sa kanyang mahinhin na itsura. Pasensya na, sir. Maiksing sagot niya. Pero sapat na yon para malaman kong maganda ang boses niyang malambing at may kakaibang tono. Doon pa lang, parang may kung ano akong naramdaman pero hindi ko mawari. Sige, huwag ka nang mahiya. Dito, ang trabaho mo lang ay maglinis at maglaba. Siguro minsan magluluto ka rin kapag wala kami ng Ma'am Lenny mo. O kaya kapag gusto namin ng lutong bahay. Okay lang ba? Paliwanag ko. Opo sir. Sagot niya at muli siyang yumuko pagkatapos. Pagkaalis ni Aling Connie, sinamahan ko si Ara sa kanyang magiging kwarto. Ipinakita mga pasilidad at sinabi kung saan nakalagay ang mga gamit na kailangan niya. Pagkatapos noon, bumalik ako sa aking office. Subalit, iba na ang pakiramdam ko. Hindi na gaanong maipokus ang isip ko sa trabaho. Mula noon, parang unti-unti ko nang binabantayan ang bawat kilos niya. Hindi naman halata, pero sa bawat galaw niya sa bahay ay napapansin ko. Ang kanyang mahinhin na galaw habang naglilinis. Ang tahimik niyang paglalaba sa likod bahay. Naaaliw akong pagmasdan ng mga yon. Pakiramdam ko, may kakaibang kapayapaan sa bawat pagtingin ko sa kanya. Makalipas ang ilang buwan, naging komportable na siya sa bahay. Hindi na siya masyadong mahiyain.
Bagamat nananatili ang kanyang pagiging mahinhin, padalas ko na siyang makita na nakangiti, lalo na kapag kinakausap siya ng misis ko. Minsan, kapag nag-iisa kami sa bahay, nagkakaroon kami ng maikling pag-uusap. Para, tapos ka na ba maglinis sa sala? Tanong ko, isang hapong lumabas ako ng office para magkape. Opo sir, niligpit ko na rin po yung mga magazine sa mesa. Sagot niya habang inihahanda ang kape ko. Salamat. Kumain ka na ba? Tanong ko. Opo sir, kakatapos lang po. Mabuti naman. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa ma'am mo o sa akin. Opo sir, salamat po. Simple lang ang mga pag-uusap namin. Pero sa bawat pagpapalit ng salita, tila mas may malalim na koneksyon na nabubuo sa aking isip. Ramdam ko, unti-unti akong nahuhulog sa isang bagay na hindi dapat. Isang bagay na alam kong mali, pero mahirap pigilan. Ang inosente niyang ngiti at ang kanyang mga mata na tila may lihim na dinadala. Lahat ng ito ay tila humihila sa akin. At doon, nagsimula ang pagsubok. Sa matatag na pundasyon ng aming pagsasama ni Lenny. Isang hapon, kakarating ko lang mula sa pagbisita sa mga branch. Pagod ako, pero masaya dahil maganda ang takbo ng negosyo. Pagpasok ko pa lang ng pinto, sinalubong ako ng tahimik na bahay. Nasa trabaho pa ang misis ko. Pupunta na sana ako sa opisina ko nang biglang lumabas si Ara mula sa kusina. May hawak na baso ng tubig. Sir, kakarating niyo lang po pala. Bati niya, medyo pausang boses. Meron po ba kayong gamot? Tanong niya, sabay singhot. Halata ko agad na masama ang pakiramdam niya. Namumula ang kanyang pisngi at namumungay ang kanyang mga mata. Masama ba ang pakiramdam mo, Ara? Tanong ko, sabay lapit ako sa kanya. Medyo po sir, nilalagnat po yata ako. Meron sa medicine kit sa kusina. Kukuha ko. Maupo ka na muna. Wika ko. Tumalikod siya para sana pumunta sa sala. Pero naging mabuhay ang lakad niya. Bigla siyang napahawak sa dingding. Akala ko ay matutumba siya kaya agad akong napatakbo para alalayan siya. Inabot ko ang braso niya at doon ko naramdaman ang tindi ng init ng katawan niya. Kaya mo pa ba, Ara? Tanong ko habang inalalayan siya papunta sa sopa sa sala. Opo sir, nahihilo lang po ako ng kaunti. Inalalayan ko siya paupo sa sala at pagkatapos ay maingat ko siyang inihiga. Mabilis akong pumunta sa kusina para kumuha ng paracetamol mula sa medicine kit at nagtimpla rin ako ng mainit na gatas. Pagbalik ko sa sala, nakapikit na si Ara. Ara, gising. Inumin mo muna ito. Sabi ko, saka maingat siyang inalalayan na umupo para mainom ang gamot at gatas. Pagkatapos niyang inumin ang gamot, ay muli siyang humiga. Tahimik akong umupo sa isang upuan malapit sa kanya at pansamantala ko siyang tinitigan. Ang kanyang payapang mukha, ang kanyang mga pilik mata na tila nanginginig. Sa sandaling iyon, hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Halo-halong pag-aalala, pagkaawa, at isang kakaibang damdamin na hindi ko pa naranasan noon. Lumipas ang ilang minuto, nakita kong medyo humupa na ang kanyang panginginig. Bahagya kong inilapit ang labi ko sa mukha niya. At dahan-dahan, hinalikan ko siya sa pisngi. Isang mabilis at marahang halik lang. Napangiti ako ng bahagya siyang kumislot. Tila naramdaman niya ang aking ginawa. Agad akong napabalik sa aking upuan. Malakas ang kabog ng dibdib ko. Sir, bulong niya na medyo gising na. Oh, gising ka na? Kamusta ang pakiramdam mo? Okay ka na ba? Tanong kong pilit ginagawang normal ang boses ko. Medyo po, sir, medyo kabagay na po ang pakiramdam ko. Mabuti naman.
Magpahinga ka lang dyan. Tatawagan ko mo para ipaalam na nilalagnat ka. Wag na po, sir. Kaya ko naman po. Hindi. Kailangan mo magpahinga ng maayos. Tumayo ako at pumunta sa office para tawagan ang misis ko. Habang kausap ko siya, hindi ko maiwasang tingnan si Ara. Nakapikit na ulit siya at sa pagkakataong ito, mukhang mahimbing na ang tulog niya. Alam kong mali ang ginawa ko, ang paghalik sa kanya. Pero sa sandaling iyon, tila nawala ang lahat ng rason sa aking isipan. Ang init ng kanyang katawan, ang lambot ng kanyang pisngi. Hindi ko maintindihan ang aking sarili. Simula noon, hindi na lang basta paghanga ang nararamdaman ko. Mas malalim na at mas komplikado pa. Dumating ang araw ng Sabado, wala si Lenny. Isang linggo yon dahil may get-together sila ng college friends niya. Masama man, pero sa totoo lang, para akong nakahinga ng maluwag. Dahil wala sa paligid ang asawa ko. Dumating akong nakainom, pero hindi lasing. Hindi ko alam na sa gabing iyon masisira ang pagpipigil na matagal ko nang nilalabanan. Pagpasok ko sa bahay, madilim na. Dim light ang tanging liwanag mula sa kusina. Nagtungo ako doon at binuksan ang pinto. Sir! Halos mapasigaw siya. Andun pala si Ara. Gabi na. Ba't gising ka pa? Tanong ko habang nilalapag ang susi sa mesa. Nauhaw lang po, sir. Kayo po, galing po kayo sa labas? Oo, nag-celebrate lang. Tahimik ang namayani. Ramdam ko ang kaba niya. Ramdam ko rin ang kakaibang init sa dibdib ko tuwing malapit siya. Lumapit ako para kumuha ng tubig. Sa likuran niya ako dumaan at hinawakan ko siya sa balikat. Ramdam ko ang paninigas ng katawan ni Ara. Siguro matapang ako dahil nasa ilalim ako ng impluwensya ng alak o dahil malapit nang mapatid ang pesi ng aking pagtitimpi. Sir, tawag niya. Ara, napapansin mo ba kung paano kita tignan? Hindi agad siya nakasagot. Sir, may asawa po kayo? Mahinang tura nito, sabay lingon sa akin. At sa paglingon niyang iyon, sinalubong ko ng halik ang mga labi niya. Alam ko. Alam na alam ko. Pero sa gabing iyon, pinili kong huwag pakinggan ang sarili ko. Nakita ko ang panlalaki ng mga mata niya sa pagkagulat. Ilang sandali pa, naramdaman ko ang unti-unti niyang pagtugon na naging hudyat para magpatuloy ako. Malambot ang labi niya na bumuhay sa dugo ko. At nang gabing yon, nalaman ko na ako ang una sa buhay ni Ara. Doon nagsimula ang sekreto namin ni Ara. Alam kong mali, malaking kasalanan sa asawa ko at sa mata ng Diyos, pero wala na akong pakialam. At hindi lang sa isang gabi iyon natapos. Umabot ng buwan na puno ng lihim. Sa tuwing tulog na ang asawa ko, bumababa ako. Kunwari kukuha ng tubig. Kunwari may kukunin sa sala. Pero ang totoo, papunta ako sa kwarto ni Ara. Muling gagawa ng kasalanan sa piling ng aming kasambahay. Naging mapangahas ako, Miss Bell. Minsan, habang papapa ako ng hagdan, nakita ko siyang nagwawali sa sala. Hinila ko siya sa ilalim ng hagdan para bigyan ng isang makapugtong hiningang halik. Nang biglang sumigaw si Lenny mula sa itaas pababa. Han! Tawag nito. Ako na may lalabas na kunwari galing sa kusina. Han, naiwan mo wallet mo. Sabi nito sabay abot. Salamat, honey. Sambit ko naman, sabay halik sa pisngi niya. Nang tumuntong na ang ika-4 na buwan, ang lihim naming relasyon ni Ara, unti-unting nagbago ang katawan niya. Hindi agad halata, pero tila napansin ng asawa ko. Isang umaga, habang nagkakape kami sa lanay,
Si Ara ay nakatalikod sa amin habang nagdidilig ng mga halaman. Parang tumataba kaya hata, Ara? Sabi ng misis ko. Pabiro ang tono pero ang mata ay nakatitig sa katawan ng dalaga. Napalingon si Ara. Nasasarap lang po siguro sa pagkain, ma'am. Ngumiti ang asawa ko. Buti naman. Isang araw ang dumating. Nasa isang branch si Lenny noon. Habang ako ay nasa opisina ko lang sa bahay at nag-aayos ng report. Kumatok si Ara sa pintuan. Sir, pwede po ba tayo mag-usap? Halata ang kabang tanong nito. Bakit? May problema ba? Nangingilid ang mga luha niya bago ako sinagot. Sir, 2 buwan na po akong walang buwan ng dalaw. Biglang nanlamig ang katawan ko. Kasabay ng pagdaloy ng kasiyahan sa puso ko. Ang ideyang magkakaanak na ako ang nagbigay ngiti sa aking mga labi. Kinabukasan dumaan ako sa botika bago umuwi. 3 pregnancy test ang binili ko para sigurado. Ibinigay ko iyon kay Ara. Siguraduhin natin. Sabi ko, pero nanginginig ang kamay ko. Sa kababa o sa excitement ay hindi ko alam. Paglabas niya ay umiiyak siya. Sir, mahinang tawag nito. Anong resulta? Iniabot niya ang mga test kit. Kumpirmado, patay sa 2 guhit na makikita sa bagay na iyon. Nagdadalang tao si Ara. Umupo ako sa tabi niya at niyakap siya. Anak natin yan, bakit ka umiiyak? Malumanay kong sambit. Sir Elmer, paano na po ako? Ang pagtatrabaho ko dito. Nag-aalalang tanong nito. Huwag mong alalahanin yun, hindi kita pababayaan. Tugon ko habang hinahagod ang likuran nito. Sa unang pagkakataon, hindi na pagnanasa ang nararamdaman ko, kundi takot at konsensya. Sa taas ng bahay na iyon, natutulog ang babaeng walang kaalam-alam sa nangyayari. Gayunpaman, hindi ko na hinintay na mahalata ni Lenny ang namamagitan sa amin ni Ara. Isang umaga, nakahiga pa kami sa kwarto nang kausapin ko si Lenny. Kinausap ako ni Ara kagabi. Sabi ko, habang kunwari nagbabasa ng balita sa tablet. Bakit? May problema ba? Tanong niyang medyo paus pa ang boses. May emergency daw sa probinsya. May sakit ang nanay. Kailangan daw niyang umuwi agad. Ha? Biglaan naman. Gulat na sabi ni Lenny. Oo, umalis na kagabi. Hindi raw kayang pagsabayin tapos ganun ang nanay. Napahinto si Lenny. Sayang, maayos pa naman siyang kasama sa bahay. Ganun talaga. Sagot kong pilit na ginagawang normal ang boses. Walang masyadong tanong, walang dudag na ganap. Hindi ko na kayang iwan ang asawa ko, pero hindi ko rin kayang talikuran ang batang dinadala ni Ara. Ang anak kong matagal ipinagkait sa akin at matagal ko ding pinangarap. Nesbel, ikinuha ko si Ara ng isang simpleng apartment para doon manirahan. May kalayuan ito mula sa isang branch ng negosyo ko. Sir, hindi po ba nakakahiya? Tawagin mo na lang akong Elmer, Ara. Sabi ko sabay akbay at halik sa noo nito. Sinuklian niya ako ng maliit na ngiti. Alam kong kasalanan ang ginawa namin. Pero masama ba ang maghangad ng isang buong pamilya? Yung nagmula at matatawag kong sa akin. Nag-hire ako ng makakasama ni Ara mula sa mga konsultasyon niya sa doktor at pamibili ng damit. Nakikita kong nahihirapan na siyang kumilos. Pero kita pa rin ang mahinhin niyang galaw. Naawa man ako, pero may kalakip na saya sa puso ko. Ganito pala ang pakiramdam kapag magkakaroon na ng anak. Masaya at sabik sa pagdating nito. Sa piling ni Lenny, tahimik at payapa ang pagsasama namin. Pero dahil minahal ko si Ara,
at kagustuhan kong magkaanak. Nagtayo akong muli ng isang pamilya sa piling ni Ara. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Ilang buwan pa bago ang due date ni Ara. Samantala, kami ni Lenny ay tila magnobyo at nobya pa rin na magkasama sa iisang bahay. Marami man ang manghusga sa desisyon ko. Sana ay maunawaan niyo ako. Salamat sa inyong pakikinig sa aking kwento at magandang araw.